Sa unang game ni Jaren Jackson Jr. sa Jazz, nakatikim siya kung paano mag-tank ang isang team. Ibinangko siya sa last quarter versus Orlando Magic. Winnable game pa yon para sa Utah Jazz. Umabot pa ng 17 points ang lamang ng Jazz ng third quarter. Kayang-kaya kasing manalo ng Jazz nun kahit ibinangko pa nun si Markkanen at ito si Jaren Jackson Jr. Nakalamang pa ang Jazz halos buong fourth quarter. Parang nasa 2 minutes dun nakaarangkada ang Orlando. Na-injured pa nga nun itong si Keyonte George na hindi rin naman nakabalik sa game. Meron kasing nakitang loophole ang Jazz kung paano makakapag-tank nang hindi mapapatawan ng NBA ng kahit anong penalty. Master tanker talaga itong si Danny Ainge. Ginawa na rin kasi ito ng Jazz versus Atlanta Hawks prior pa sa game ng Magic. Winnable game din para sa Jazz yung versus Hawks dahil papasok ng fourth quarter nakakalamang pa sila 89-85. Nung 10 minutes mark ng last quarter, lamang pa ang Jazz ng 4 nun. Hindi rin pinalaro si Markkanen buong fourth quarter. Hot streak pa naman si Markkanen na merong 18 points, 5 rebounds, 6 out of 12 sa field at 3 out of 5 sa 3-point area. Meron pa si Markkanen na 50% sa field at 60% sa 3-point area na may total na 23 minutes. Kaya kayang-kaya pang manalo nun ng Utah Jazz kontra dito sa Atlanta Hawks pero hindi nila ginawa. Versus naman sa Orlando Magic, si Markkanen, Nurkic at Triple J na nabangko. Nung last quarter, meron silang total na 23 minutes pataas. Nasa 27.7 rebounds si Markkanen, samantalang si Triple J 22 points, 4 rebounds at 3 assists. Ito yung nakitang loophole ng Jazz at mukhang proud pa sila dun. Kesa gawin ng Jazz mameke ng injury sa player para hindi palaruin, mas okay nang palaruin nila ng first 3 quarter tapos ibangko ng last quarter dahil di umano walang magagawa ang NBA dun. Na kahit pa mga starter yung ibinabangko ng Jazz, may rule kasi sa NBA na kailangan lang nilang sundin para sa load management. Para to sa mga player na nawawala or hindi nakakapaglaro tapos susundan kung ilang minuto ang nilalaro nila. Kumbaga si Mikal Bridges na Iron Man ng NBA ngayon, kailangan niya makapaglaro ng at least 15 minutes mahigit para mabilang yung games niya at tuloy-tuloy pa rin yung streak niya. Kailangan makapaglaro ng isang player ng 15 minutes ng dalawang sunod para mapabilang yung game niya sa season at nasa 20 minutes naman mahigit para mapabilang sa 65 games rule para naman sa awards. So yung rule na yan para sa mga player na nasa load management, hindi sa lahat ng player. Dahil ang ginagawa ng Jazz, ibinabangko nila yung player nila sa last quarter na mga starter pa, palalagpasin lang nila ng 20 minutes sa first 3 quarter. Kaya lusot sila sa rule ng NBA, yun ang nakita nilang loophole. Kaya pwede nilang palaruin yung player sa first 3 quarter, nasa kanila na kung ibabangko sa last quarter. At hindi sila pwedeng pigilan ng NBA dun. Kaya hindi pumapasok sa fake appearance yung ginagawa ng Utah Jazz dahil pinapalaro pa rin nila yung kanilang mga starter or mga star player. Ang Jazz pang contender pa sa playoffs ngayon dahil nakuha nga nila si Triple J. Pero kailangan kasi nilang mag-tank ngayong season dahil may report na kapag ang OKC ang number 1 team pa rin, pwede nilang makuha ang 3 top pick para sa NBA draft sa 2026. Parang karamihan ng mga teams na pwedeng mag-tank ngayong season related or kasama doon ng OKC Thunder sa dami kasi ng mga draft picks na nakuha nila dati. Nasa kanila kasi yung first rounder ng Clippers, Philadelphia at yung sa Utah Jazz. Ginamit kasi yun ng Jazz kay Derek Favors nang itinrade siya papuntang Thunder noong 2021. Hindi ko lang sigurado kung kilala pa ng iba itong si Derek Favors. First rounder yon para sa Utah Jazz. Nung time na tinrade ng Jazz yun papuntang OKC, hindi naman nila alam na magiging magandang pick yun para sa OKC dun. Dahil contender pa ang Jazz sa playoffs. Ito yung bago tinrade si Donovan. At bago nag-umpisa na maging banderang kapos. Walang naging kapalit na player yon para kay Derek Favors pero nakakuha ng cash at second rounder. Sa tagal nagtatank ng Utah Jazz, inabutan nila yung first rounder na pwedeng makuha ng Thunder kung papatak sila ng outside ng top 10 ng 2026 draft. Kaya kailangan nilang mag-tank para hindi makuha ng OKC yung 2026. May dalawang teams pa bukod sa Jazz na kailangan mag-tank para hindi makuha ng ibang team yung kanilang first rounder. Tulad na lang ng Indiana Pacers. Kapag kasi pumatak yung first round nila sa 5 or number 9 ng first round, makukuha yon ng Clippers. Nag-battles pa ako dun Kailangan bumagsak ng Pacers ng pinaka-worst team para hindi makuha ng Clippers yung kanilang first round. Ito kasi yung galing sa trade nila noong nakaraang final sa New Orleans.
So connected din yun sa Thunder dahil yung Pacers ang kalaban nila nung nakaraang finals. Isa pa, para din makaiwas ang Clippers na mawala ng first rounder sa 2026. Dahil posible makuha din ng Thunder yung first round pick ng Clippers. Hindi sila nagtatank dahil nga lugi sila dun. Kaya ang gagawin nila magpataas ng kanilang position sa standing. Nabawi nila yon sa Pascal Siakam trade sa Toronto. Pero yung Indiana ang may pinaka-weirdong sitwasyon. Kasi pwede silang hindi mag-tank, kailangan lang nilang lumagpas ng top 10 or maging decent team para hindi makuha ng Clippers. Pero ang pinakamadali kasi mag-tank kaysa manalo. Kasi nga hirap silang manalo ngayon dahil wala nga si Tyrese Haliburton. Yung isa pa Wizards. 3 kasi ang first rounder nila kung nagkataon. Yung isa mula dito sa Suns parang swap. Yung isa naman yung pick ng Clippers kaso pabor yun sa OKC or Houston. At yung pangatlo kanila talaga yun. Kaso kailangan nilang hindi lumagpas ng number 8 sa draft dahil kung sakaling pumatak ng number 9 onwards makukuha ng Knicks. Kaya kailangan mag-tank kayo ng Wizards. Kaya si Anthony Davis biglang nagbago yung isip at sinabi maglalaro na sa Wizards ngayong season dahil nakakausap na siya di umano ng GM nila. Pero pwedeng gayahin ng Wizards yung ginagawa ng Jazz para makapag-tank.